kanto, nagsisimula ko't nagawa sa semento. May rin nagawa sa yero, polay medyo punit. Pero walang makakapigil kahit kang araw. Lahat ay sumisigaw, kung kuya pasok na yan, wow! Kahit talo, di sumusuko. May laban to kahit tirik ko lumo. Sa jeep, sa trike, sa kanto ng baryo, usap pa rin kung sino ang panalo. Ako'y Pinoy, basketball fan, barangay sa puso ko. Kahit saan may laro, nandun ako, todo sigaw pa ko. May banderitas, may poso, may soft drinks at manikap. Pag may shoot si Idol, parang fiesta lagi. Sa TV o Yon! Gandang araw mga paps and welcome sa panibago nating video. So yan, kagising lang natin, no? Nag-live tayo kagabi nung laban ng Australia and Iran. And dun nga, dominated na Australia yung laro kagabi, nanalo sila and sila yung papasok sa FIBA Asia Cup Finals against China naman. Yan. So maganda rin yung naging laban ng New Zealand versus China, though New Zealand ako doon na nakalusot ang China, no? And yan, babalik ang China sa FIBA Asia Cup Finals this tournament. Yan, so, pero ano muna tayo, labas muna tayo sa FIBA Asia Cup. Pag-usapan natin ngayon yung Gilas Pilipinas and yung mga latest develop na nangyayari sa ating pambansang koponan, ano po, no? And yun nga, isa sa mga uh, bagong balita o pinaka-latest update about sa ating Gilas ay yung about po kay QMB o si Quintin Milora Brown. Tama ba yun? Tama ba yung pangalan? Yeah, so naglaro siya ng college ball sa US and dito sa Pilipinas sa UP Fighting Maroons and ngayon naglalaro siya sa Macau Black Bears ng Macau. Well, good news yun para sa ating mga Pinoy basketball fans. Good news for Gilas Pilipinas na madadagdagan tayo ng isang digit big man sa ating pool, no? Kung sakaling isali siya ni Team Con and ng team management sa Gilas Pilipinas pool. Big break yon, good development. Kasi alam naman natin yung mga big guys natin like Junmar Fajardo and Japit Aguilar, mga nagsisitandaan na and soon mag-retire na yung mga yan. So kailangan natin ng transition from the Junmar to the new boys, no? To the new big guys like Kai Soto, AJ Edu, and ngayon meron tayong QMB na pwede nating maasahan sa loob for Gilas Pilipinas. Ayan. So pag-usapan lang natin ito kasi nag-scroll ako kanina sa YouTube and may nakita akong video from W Hoops na ito parang nagkomento yung ibang mga bansa, specifically China and Taiwan daw sa pagkaka-revert ng decision ng FIBA na gawing local player si QMB kasi previously considered siya as naturalized player. Yan. Di natin kung gaano ka legit tong balita na to, kung talaga bang merong mga komento o nagbigay ba talaga ng mga side nila yung mga Chinese and Taiwanese na Taiwanese people about dito nga sa bagong development nito ni QM. So, tingnan natin to, panoorin natin. Delikado daw ang lagay ng Chinese team ngayon ayon sa isang sports page na nakabase sa China dahil nga sa pagiging local ni QMB sa Gilas. Tutok sa development ng Gilas Pilipinas. And diyan siya naglaro si QMB sa University of the Philippines. So isang malaking tulong siya nung nakaraang campaign ng UP din sa last season ng UAA. Ng China, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Yan, kung maalala nyo, di ba nagkaroon ng tune-up bago pumunta ang Gilas sa Saudi. Isa yung Macau Black Bears na nakalaban natin doon. And isa sa mga player nila, si QM. Though hindi nga tayo nakasecure na maganda-gandang posisyon this Asia Cup Championship matapos nating matalo sa Australia at malaglag sa tournament, ay may bagay pa rin tayong inaasahan para sa magandang future. Ayan, so kaya ako naman nasabing malaking balita to. Sobrang good news to sa Gilas Pilipinas po. Kasi nga, kung nakapanood kayo ng FIBA Asia Cup, itong campaign natin, medyo talagang masasabi ko na sobrang bagsak tayo sa interior offense natin. And defensively, hindi rin tayo nakasabay sa mga
nakalaban natin, no? Kumbaga, naiiwanan tayo sa depensa, naiiwanan tayo sa opensa. So, with QMB, I think magkaroon tayo ng isang bata, mabilis, malaking katawan, na inside presence po for Gilas Pilipinas sa mga future tournaments natin. So sayang nga lang hindi siya umabot, no, kasi alam ko dapat isa siya sa mga kino-consider na isama sa FIBA Asia Cup dahil nga since wala si Kai Soto sa lineup natin ngayon due to injury. Yun nga lang medyo na late yung pag-approve ng FIBA, and bago pumunta ng Saudi Arabia po ang Gilas Pilipinas is considered pa rin siya as naturalized. So kaya hindi siya naisama dahil one naturalized player lang ang pwede natin dalhin doon. Yun nga si Justin Brown. ng ating national team. Ito nga ay dahil nga sa pagkakadagdag sa ating lineup ng 6'10" big man na si Quintin Milora Brown. Malaking 6'10" din, ano, medyo malaki din siya. Though hindi ganun kalaki dahil ang mga legit centers ngayon sa FIBA, mga 7-footers na, di ba? China, may dalawa, even Australia, Iran, pag sabing center, 7-footer na talagang at least dapat ang height ng center, legit center. So, yun, siguro talent-wise, kaya may pagsabayan ni QMB. Height, siguro makakompensate na yung height differences dahil sa skills and sa talent. Tingnan natin, who knows, masubukan natin kahit isa sa mga tournament, sa mga future tournament natin sa FIBA Asia, sa FIBA. So, yung next na tournament na sasalihan ng Gilas will be on November. Yung qualifying round na for FIBA World Cup na yun. And doon ang kagrupo natin, mga malalaking team yan, New Zealand, Australia, and Guam. So kailangan talaga natin ng legit na big guy para makipagbakbakan dyan sa mga... Then sa December pala, meron tayong Southeast Asian Games. So pwede siyang isama doon para lang ma-experience siya maglaro sa national team and ma-familiarize niya yung sistema ng team, no? Especially yung triangle. bagay ito para sa ating susunod na Resback this Asia Cup. Pero bago ang Resback na yan, ay mag-focus muna tayo sa mas malapit na laban na sasalangan ng Pilipinas. Ito nga yung 2027 FIBA World Cup qualifiers. Ayan, ito yung group natin. So, puro Oceania team yung kasama natin dito, tatlong Oceania team. So, alam naman natin, Australia, New Zealand, mga bigs niyan, malalaki, mahaba, na mabibilis. So, I don't think na i-swak pa si Junmar doon dahil ito nga mga nakaraan laro lang medyo hindi tayo nakasabay with Junmar. Well, wala akong bad blood kay Junmar. He's still the best center na meron tayo dito sa Pilipinas. Ang sinasabi ko lang is pagdating sa international game, medyo naiiwanan siya dahil mabibilis po yung mga malalaki ng mga kalaban nating bansa sa international gaganap sa Nobyembre. Malaking hamon ito para sa ating national team dahil pasok tayo sa sinasabi nilang group of death. Dahil sa ating grupo ay kasama natin ang dalawang pinakamalakas na team sa Asia ngayon na New Zealand at Australia na parehong tumalo. group of death pa pala tayo, ano? O kasi kung tingnan natin ibang group sa qualifiers, no? Mayroong Japan, China, Korea, Taipei. Well, ito, malakas din tong group nito. Nandito halos yung mga bigatin ng mga East Asia, And then, paano ba hinati itong groupings na to? Pinagsama-sama yung mga Middle East, East Asia. Tapos kasi tayo, since nasa Pacific area tayo, nung sinama tayo dito sa Ocean. Ganun ba? Hindi ko sure kung nag-draw to o lang. Hindi ko alam paano nagawa ito. Din sa atin sa Asia Cup Champ. Pero maliban sa dalawang yan, ay syempre, hindi pa rin natin malilimutan ang masakit na upset na ginawa sa atin ng team na tinatambakan lang natin dati sa mga Asian Basketball Games na Chinese Taipei, na siguro ay atin ding mababawian sa mga darating pa nating laro sa FIBA Asia sa mga susunod na taon. At bitbit nga ang makabagong gila sa susunod na tournament with QMB ay may isang national team na sinasabing may lalagay sa peligro kapag nakaharap ng Gilas. Ito nga yan nga, no? So, medyo heartbreaking yung talo natin sa Chinese Taipei. And isa sa reason doon si Gilbeck talaga. Hindi nakasabay mga bigs natin kay Gilbeck. Nahirapan tayo miscore sa loob. And at the same time, ang dali nila miscore sa loob din. Kahit yung Hinton Brothers. So, I don't know kung paano makakatulong si QMB in terms of defense. Hindi ko pa siya nakikita maglaro kasi talaga, to be honest, no? Pero kasi matunog yung pangalan niya sa college.
sa UP, and since Phil-Am nga may experience maglaro sa US. So parang yun, masyadong matunog yung pangalan niya na even ibang bansa nagko-komento dun sa pagiging naturalized player niya. Ganun yung impact niya. National team ng China. Ayon sa mismong social media page na nakabase sa China, ay nahaharap daw sa malaking gulo ang kanilang national team sa pagkaka-add ni QMB sa ating lineup. Bago pa man ay tila nakasubaybay na ang China sa ilang development ng Gilas. Dahil sa post na ito ay Yeah, bakit naman sila matatakot? Especially China, no, with a lot of 7-footers na sentro. Anong bahala nila kay QMB na 6'10", na hindi naman ganun kabilis sa tingin ko. Eh, yung mga sentro nila, bibilisan na laki. And hindi sila maubusan ng malaki. I mean, totoo ba yun na nababahala sila? Tama ba yung word na sinasabi na nababahala? kumpleto Ricardo sa mga info about sa ating bagong big man. Tila parte nga yata ng paggante sa Gilas ay ang nagiging magandang development ngayon ng China, kung sanay nito lang ay tinalo nila at nilaglag sa tournament ang malakas na team ng New Zealand. Well, siguro nga, no, part nun yung kasi 2 beses natin sila tinalo nung huling laban natin during the World Cup and itong Asian Games na home court pa nila. So, yan, siguro may mga fans na gustong bumawi, may mga players na gustong bumawi sa atin dahil nga dun sa pagkatalo. Pero to be specific about QM, malaking banta sa kanila. I don't know, hindi ko alam paano nila nasasabi. Pwede bang si Kaiso, diba? Doon sila mag-worry kapag bumalik na sa top form, tsaka nakabalik na sa paglalaro si Kai Soto. Dahil si Kai Soto talaga yung pinaka-focal point, pinaka-sentro. With QMB kasi bagong sali pa lang yan. So, number 1, mag-a-adjust pa yan sa team, sa chemistry, sa sistema. Hindi pa natin alam kung gagamitin ni Team Cone yan. Alam natin si Team Cone sa mga bagong players, hindi naman agad yan sinasabak ng, alam niyo yun, yung full trust, di ba? So recently si KQ yan nabibigyan na ng time, pero alam niyo naman mga previous pinabang ko. So hindi ko alam kung paanong kabahala ang meron ng Chinese dito and bakit sila nababahala. Sablay at hindi maganda ang status ng team natin ngayon gawa ng kakulangan natin sa mga main players sa ating pambansang kupunan. Kaya nga mula sa Feb window until now ay lamang talo kesa sa panalo pa rin tayo sa mga tournament na sinasabakan natin. Pero tulad nga ng sabi ko ay paparating na ang may kukonsiderang pinakamalakas na lineup ng Gilas this World Cup qualifiers. Dahil nga sa pagsali sa ating lineup ng dalawang dominanting big men na si QMB at Kai Soto. Idagdag pa natin ang tatlo pa nating rising stars na sina AJ Du na kukumpleto sa triple tower ng Ayan. So, masyado na naman natin ina-hype yung mga bagong players. Parang ginawa dati kay Soto, diba? Masyadong hinhype. So, hanggang dumating sa point na nababash na si Kai Soto kasi sa masyado natin pag-hype. Yung mga tao nag-expect na masyadong malaki kay. So, I don't know, baka yun din yung nangyayari kay QMB ngayon. Masyado natin na-hype. Kaya napapansin and baka pagdating ng panahon hindi mag-deliver yan. Kawawa naman yung bata, mabash na ng mabash tulad nung nangyari kay Kai. So, siguro yan na lang natin na tignan na lang muna natin kung ano magiging performance niya kung sakaling may sabak nga siya sa mga future tournaments. And kasi hindi pa rin naman natin sigurado kung gaano siya magiging ka-effective sa team. As a player, yes, I think sa paper maganda yung record niya. Inaasahan ng UP sa college. Pero kasi pagdating naman sa international games, iba na yan eh. So, nandiyan na yun kung yung chemistry niya sa team is magiging maganda, makakasabay siya sa sistema ng team. So, madaming factor. Hindi individual effort yung Gilas. So, it's a team effort. So, ayun yung advantage ngayon ng ibang bigs natin like kay Soto na medyo familiar na sila sa sistema. And talagang nagagamit na sila ni Coach Tim Cone. And gamit na gamit, no? And maganda yung impact nila sa. Makikita nyo naman na nawala si Kai Soto. Malaki yung kawalan sa team eh. Yun yung impact na binibigay ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas. Gilas, KBL champ na si Carl Tamayo, napaparisan pa ng ating NBA hopeful na si Kevin Kembao. Kaya kung sakaling muling magharap ang China at Pilipinas sa aling basketball tournament ay malas na lang nila ay malakas na Gilas team ang muli nilang makakaharap. Kaya naman kaabang-abang ang mga susunod na ganap ng ating national team. Posibleng masubukan pala si QMB para sa mas
kailan ba tayo, kailan ba yung possible na magkita ulit tayo ng China? Di ba, parang hindi pa, matagal pa yan. Dahil ang next tournament na papasukan natin, qualifiers pa lang, hindi naman natin ka-bracket ang China. So, bakit nila iniisip yan? Di ba? Kung sakaling makapasok man tayo sa World Cup, di pa rin naman sigurado na makakarap natin ng China doon. Asian Games, kailan ba yung next Asian Games? Every 2 years o 4 years? Check na natin, Asian Games. So yung last na Asian Games is noong 2023. Ang next Asian Games mga paps, next year pa, 2025. Next year. So October pa. So ang tagal pa nito. Halos isang taon pa ang hihintayin natin bago natin possible makaharap ang China. Hindi pa sigurado makaharap natin sila dun kasi may bracketing pa yan. So yun. So but iniisip nila yan, no? I don't know kung anong reason, bakit binobrought up natin to, bakit bakit pinapansin pa natin yung mga komento ng Chinese. Hindi naman natin sila makakarap, diba? Wala namang, kumbaga, walang bigat tong kung isipin naman nila si QMB na malaking threat. Walang bigat yung kasi 1 year pa, madami pang pwede mangyari diyan. Hindi pa nga natin alam kung mapapasok si QMB o makapaglaro si QMB sa Gilas. Agang exposure sa national team system sa SEA Games kung sanay si Coach Norman Black ang mag-handle sa Gilas team. Ayan, so yun lang yung topic natin for this video, no? Yung about yun nga, nagkomento nga daw yung mga ibang bansa about QMB, specifically China and Taiwan. Sa part ko naman is wag na lang siguro natin isipin ko naman yung sabihin nila. Di walang bigat sa program natin. Hindi man yung makakatulong sa Gilas para mag-improve yung team natin. And yan na natin sila isipin kung ano yung gusto nilang isipin. Ang malagay, nakafocus tayo dito sa development ng team natin and masuportahan natin yung mga players natin na kasama dun sa Gilas program. Kasi Chinese Taipei, though masakit yung pagkatalo doon, pero matagal pa natin sila makakarap. Wala pang kasiguraduhan kung kailan natin sila next na makakarap sa international competition, even China. So, ang pinakamalapit na possible na makakarap natin sila is sa Asian Games na, which is next year, October pa, 1 year pa. Bibilangin natin. Ang dami pang pwedeng mangyari dyan. Madami pang pwedeng mangyari sa Gilas. Pwede pang mabagong lineup. Pwede may mga bagong players na pumasok. Diba? And pwede may mga ma-injured ulit na mawala dun sa team. So, yun. Who knows, diba? So, yan. Kung ano man iniisip nyo, mga kaibigan nating Chinese, mga Taiwanese, bahala kayo. So, kung gusto nyo, sa mga Chinese people, gusto nyo bumawi sa sa Pilipinas, kita-kits tayo sa Asian Games. For the Taiwan people, yes, gusto namin bumawi sa inyo and we're very excited na makalaban kayo ulit sa next international competition. And yun, mag-i-improve kami and alam ko mag-a-adjust ang aming Gilas Pilipinas. So yun, salamat sa pagsama. Good day.